RJ Abarrientos may sinabi sa physical na laro ng San Miguel Beermen. Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen. Game 3 preview prediction. Sino nga ba ang makakalamang sa series at kailangan gawin ng Barangay Ginebra para makuha ang panalo? Nagawang maitabla ng San Miguel Beermen ang semifinals matapos nilang kuhanin ang Game 2. Kaya naman, napaka-importante ng paparating na Game 3 dahil dyan nakukuha ng momentum ang dalawang kupunan. Pero ano nga ba yung mga dapat nating expect sa paparating na laban na yan? Una, syempre, ay mas gigil na bumawi ang Barangay Ginebra. Expected na magkakaroon ng matinding adjustment si coach team dahil gusto nga nilang bumawi. Pero ano nga ba yung kailangan gawin ng Barangay Ginebra para muling makuha ang panalo? Una sa kanilang listahan ay ilimit si Junmar sa loob ng painted area. Si Junmar nga yung pinaka-obvious na problema ngayon ni Coach Tim Gon ngayong semis. Dahil wala ngang big man ang Barangay Ginebra na po pwedeng ibang tapat sa nasabing big man. At ang patunay na lang na si Fajardo ang pinoproblema ngayon ni Coach Tim ay yung back-to-back 2020 performance ni Junmar sa nakalipas na Game 1 at Game 2. Gumawa nga ng history si Junmar matapos yung kanyang back-to-back 2020 performance. At yan nga yung pinoproblema ngayon ng Barangay Ginebra. Hindi nila mapigilan si Junmar sa ilalim dahil sa laki at tigas ng katawan nito. Mahirap ngang pigilan si Junmar pagdating sa opensa at yan nga yung kailangang magawan ng paraan ngayon ni Coach Tim Gon. Kahit yung rebounding lang yung mabawas ng Barangay Ginebra kay Junmar ay malaking tulong na para makuha ng Ginebra ang panalo. Ibig sabihin, depensa ang pinakakailangang maipakita ng kupunan ni Coach Tim sa darating na Game 3. Bukod kay Junmar, marami ring kamador ang San Miguel Beermen gaya nila CJ Perez, Marcio Lassiter at iba pa. At isa nga yan sa mga kailangang gawin ng Ginebra. Huwag nilang hayaang makatulong yung ibang mga players ng San Miguel. Nagawa nila yan noong Game 1 kung saan si Junmar lang yung pinakatrumabaho sa San Miguel. Ang resulta, nakuha ng Ginebra ang panalo. Pero noong Game 2 ay may isang nakalusot which is yung naging magic bunot ni Coach Leo Austria na si Jeron Teng. Ang resulta ay San Miguel ang nakakuha ng panalo. Kaya naman, ngayong darating na Game 3, kailangan mas higpitan ng Barangay Ginebra yung kanilang depensa. Hayaan lang nila na si Junmar yung magtrabaho para sa San Miguel dahil once na makakuha ng tulong si Junmar sa kanyang mga teammates ay mas mahihirapan ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Kay Junmar pa nga lang ay hirap na sila. Ano pa kaya kapag nag-init pa yung ilang mga star players ng San Miguel? Pagdating naman sa opensa ng Ginebra, kailangan nilang daanin sa bilis, which is nakita natin sa nakalipas na Game 1 and Game 2. More on fast pace na yung pinapakita ng kupunan ni Coach Tim at inaatake nga nila ng inaatake si Junmar Fajardo. Alam ng Barangay Ginebra yung kahinaan ni Junmar sa depensa. Hindi nito kayang sumabay sa bilis at nagawa naman yan ng Barangay Ginebra dahil ilang beses nilang nagatasan si Junmar pagdating sa mga pick and roll plays. Bukod sa fast pace, kailangan din ng Ginebra yung kanilang outside shooting. Outside shooting yung pinaka-weapon ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Beermen. Kailangan nilang maipasok yung kanilang mga perimeter at 3-point shooting dahil obvious naman na hindi nila kakayanin na sumabay sa loob ng painted area. Once na mag-init yung 2 o 3 players ng Ginebra sa 3-point area ay mas malaki yung chance nila na makukuha ang panalo. Para sa ating game prediction, i-expect nyo nagigil na mag-bounce back ang Barangay Ginebra. Tingnan natin
kung magagawa nga nilang makabawi. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abarrientos may sinabi sa physical na laro ng San Miguel Beermen. Ngayong semifinals nga mga chong ay mas dikdikan na ang labanan. Kaya naman ayon sa naging latest interview ni RJ Abarrientos ay normal na raw yung physical game ng San Miguel dahil nasa semis na sila. Kailangan na raw maglaro with that physicality, kaya kailangan lang daw nilang ma-figure out, mabasa at makita sa video kung ano yung mga kailangan nilang i-improve. Sa ngayon ay tiwala pa rin si RJ sa kanyang kupunan at ingatan ang bawat possession para makontrol nila yung mga kailangan nilang i-control. Dagdag pa ni RJ, mahaba pa naman daw ang semis at kumpiyansa ito na makakabawi sila sa Game 3. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi niya ni RJ? Sino rin sa tingin nyo ang lalamang sa series? I-comment mo lang dyan sa ibaba.